Ikaw ba, Darwin, since may asawa ka na, nangaliwa ka na ba ever? So, sino ang didikitan niya? Siyempre, best friend. Hindi, dapat ako. Di ba? Alam mo yung tumitibok yung utak ko? It's better na mangaliwa ka sa may asawa. Gusto mo ikaw yung kabit? Gusto mo ikaw yung asawa? In which, ganito mo siya i-phrase? Ibang episode pa pala to. Oo, parang mahaba yung episode. Oo, haba talaga yung episode na. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa mga nanonood sa atin dito sa Singapore and all over the world. Samahan nyo kami sa pinakabagong tambayan tuwing Biyernes ng gabi. Ako po si Jun Rigunan. Sa mga nanonood sa Pilipinas at sa buong mundo, tuloy po kayo sa aming munting tahanan. Ako naman po si Charlene. For more updates, please like, share, and subscribe. Rated J Official. If you have any questions, please email us at ratedjofficial@gmail.com. Ako naman po si Darwin Ramirez. At ako naman po, si Abby. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. It's time to talk dito sa... TikTok! Yay! Mag-uumpisa na tayo sa ating pinakabagong palabas tuwing Biyernes ng gabi. Nako, kumusta na guys? Kumusta ang inyong mga ginagawa recently? Okay naman ako. I think recently marami nagkakasakit. I feel. So, hopefully okay lang kayo. Parang ako, nagkasakit ako niya. Oh, yan. Oh, ano nangyari? Nasunog. My. Napaso anyways, ka. Napaso ako. Buti na lang may insurance ako na nagamit ko, di ba? Insurance talaga, AIA. Go. Ayan, kumusta na ikaw, Abby? Kumusta ang yung... Ako okay naman, kakagaling ko lang din sa sakit. Di ba, wala akong boses na past few. So, kailangan na lumayo ako sa iyo. Magaling na. Ayun. Anyways, pagkakasakit, alam nyo ba guys, na dito nga sa, iba-ibang bahagi ng mundo, merong tinatawag nga na Pinoy culture kung saan ay nangangabit, di umano ang mga Pilipino. Kayo ba naniniwala kayo na maraming nangangaliwang mga Pilipino? Ako, ibang sakit yan Ibang sakit nga yan. di Kakaiba, ba? kakaiba. Parang, mahirap ba gamutin? Pwede naman, di ba? I guess pwede. Nagagamot na nga Subjective ba yun? Nagagamot naman siguro. Ikaw, yun. kumusta? How do you find that? Parang meron nga tayong kasabihan, di ba, na once a cheater, Always Is achiever. it? Di nga. Siguro split tayo dyan, no? Hindi ko alam eh. Ako kasi agree ako eh. Na ano? Na once a cheater, always a cheater talaga. Oo. I feel, siguro kasi madaming factors kasi I guess. Pero speaking of factors, sa tingin niyo ba guys, ano yung dahilan usually ng mga Pilipino, specifically yung mga overseas Filipinos, na nangangaliwa? Bakit nga ba nangangaliwa ang mga Pinoy na nasa ibang bansa? Ikaw muna, Abby. I think nagki-crave sila for intimacy kasi 'di ba humans are wired for touch. And if malayo yung partner, mas malaki yung chance na mag-cheat. Kasi nagki-crave sila kung sino yung proximity ba, kung sino yung mas malapit, yun yung mas nakikita nila, Yeah. diba? Talking as a sexologist ba yan? Yes. Okay. Ikaw naman, Charlene. Well, I guess siguro one factor for me is the yung longing when it comes to care, yung not just only intimacy but of course yung love, yung affection, yung hindi lang about physical to ha. So sometimes kasi because of the distance, as I said, distance, yung time. Kung Singapore okay lang kasi same timing. How about yung mga ibang bansa na iba ang time, 'di ba? So yung communication nawawala. So hindi naman every time physical lang ang pinag-uusapan. So it's more about the communication na nawawala minsan dahil sa distance nila. So maaaring nahahanap nila yan sa ibang tao. Tama, Yung tama. ganun. Bago mo sagutin yan, ikaw ba, Darwin, since may asawa ka na, nangaliwa ka na ba ever? Never. Yung totoo. Totoo. Sa gwapo mong yan. I would never. Never akong nag-step out of bounds. Usually ako yung... Ikaw yung Ako yung... tinutukso ng mga kababaihan. Yung naloloko. Ako yung naloloko. Oh my God! Oh my God! Baka nanonood ang asawa mo! Kaya mo siya, okay lang. I mean, she knows naman. She knows where I came from, what my background is, ano yung past ko, that I've been cheated on before. Pero hindi yung And- asawa mo ngayon? No. Okay, akala ko yung asawa mo ang No, nag-cheat no, sa'yo no. ngayon. Ay, sorry. Blessed ako dyan. Blessed ako kay Okay. Mrs.
sobrang thankful ako. Pero anyway, answering your question, I think it comes from deprivation and loneliness din. Like, sabi ni Abby and ni Charlene, may kulang na hinahanap sila. Siguro, street lingo, di ba? Sasabihin mo, pag nangangati sila, naghahanap sila ng kakamot. Totoo yan. Pero pag magkalayo kayo, pag LDR kayo, nasa Pilipinas si jowa mo or si partner mo, malayo. Walang, no one can show you affection immediately, especially when you need it most. Alam mo naman tayo mga Pilipino, malayo tayo sa pamilya natin, sa mga mahal natin sa buhay, karaniwan sa mga OFWs. At saan ba tayo hahanap ng kakamot? Sa malapit. Yeah, diba? Sa malapit. Yeah. Okay. Yeah. Yun naman yung take ko doon. Pero alam nyo, yung pangangaliwa, hindi lang kasi specific sa mga lalaki yan, di ba? Oh, yes. That's Pwede true. rin sa mga babae, pwede rin sa mga nasa gitna, lahat naman nangangaliwa. Lahat naman. Of course. Diba? Yan. Pero ano ba yung mga usually na senyales na pangangaliwa? Sa tingin nyo, ano ba yung mga senyales? Madami yan. Oh. Like what? Change in behavior, I feel yung Ano ba to? Talking about sexologist na naman to. Sige. From Pakinggan personal natin experience ba Change in behavior. yan? Let's say, for example, active talaga kayo sa, let's say, sa sex, active kayo. Tapos lang basic needs yun for use. Then somehow, parang nag-change siya bigla. Lalo na ang mga lalaki, di ba, may ano sila, may limit lang sila per day. So pag naubos na nung kabila, di ba may mga ganun Alam mo, usually, meron naman akong mga ano talaga na, choices naman nila yun. Meron akong mga friends na nasa ganung situation. And sabi nga nila, kailangan nilang ubusin yung energy para wala nang matitira sa misis. May ganun. May ganon. Yes. Oo. Parang nakikipag-kompetensya sila sa ganung level. Kasi yun lang yung pwede sila makipagkompetensya. Oo. I mean, yun yung meron sila na bond na nafe-feel nila. Ganon. Kayo naman, guys. Ano yung sa tingin nyo yung mga signs na nangangaliwa yung isang tao? Naging cold siguro in terms of, again, not fully physical na sinasabi ni Abby. Maaaring a simple gesture of kissing you before and after work. Tapos na biglang hindi parang na ganun, tapos parang wala ginagawa. na ganyan. Yep. And then even yung mga constant texting nyo siguro, sobrang umaapaw yan from morning till evening. Suddenly, nagsaslow down. Maybe because not just of work, but syempre meron palang ibang kausap elsewhere. Ganon, posible. Naranasan mo na ba yan kay Lena? Wala, syempre. I'm very blessed din, of Wow, course, nice sa naman husband yan. ko. I mean, ano yan, sobrang Ano ba bang hahanapin nila sa isang Mrs. Miss Top of the title mo? World. Miss Top of the World. Miss plus Top of size. the World plus size, Pero di ba? pareha kay Darwin. Very blessed sa partner, syempre. Sabi nga, kung gusto mong gawin yan, matagal na. Yes. Oo. That's true. At kung sakali man sa mga iba, kung sakaling ginawa nila at alam nilang mali, pag tinuloy-tuloy mo pa yan, problema mo na yan. Yeah. Pero pag alam mo nagkaroon ng pagkakataon na ginawa mo yan at hindi ka tumigil, yun nga sabi ko, mali ka na doon. Pero pag tinigil mo, you know you did something wrong, you corrected it. Yeah. Okay, So, that's syempre sa mga friendship, sa mga kababayan natin na nandun pa sa tuloy-tuloy na moment, syempre kakaiba yun. Hindi pa gano'n na parang addicted ka na pagka tinuloy-tuloy mo pa rin Oo, yun? I habit agree. na yun. I Sense agree. of addiction, Yeah. parang sign of addiction na yun pagka Yeah. tinuloy-tuloy mo pa rin. Pero I agree. men are born to be polyamorous. yun. Biological talaga siya. So, ang tanding self-control I sa don't lalaki. agree with that. At may self-control for guys noon. Parang ganon. So, Yeah. pero cheating kasi, masasabi mo bang cheating, what if you're in a polyamorous relationship? And ini-inform ninyo that you are actively seeking others, that's you're right. active, then Open it's not kayo. considered cheating. Yes. So, open If kayo. it's an open relationship. Yes. Yeah. But if you agreed in a monogamous relationship, tapos tinago mo, yun kasi merong emotional cheating, yes, Yes. merong sexual cheating. Pero pag tinago mo, yun na yung nag-cheat Yeah. na. Bago I tayo agree. pumunta kay Darwin, kasi kailangan mo sagutin mo yung question. Sige, go. Sa tingin mo ba, men are more polygamous or nangangaliwa as compared sa women? Based on studies, meron bang mga gano'n? Yes, that's why have you noticed if in some cultures, let's say dito na lang yung mga Muslims, men are allowed up to 4 wives, but women are not.
'Diba? So, sa statistics, mas more, hunters kasi, predators ang men. Kaya, ganun. I see. Okay. Signs. Paano nangangaliwa ang mga lalaki, kunyari? Paano nangangaliwa? Hindi, ganito na lang. How would you know that your partner, which is babae nga, nangangaliwa sa'yo noon during those times na nangangaliwa Oo, sa'yo? paano mo nalaman? Paano mo nalaman? There were a few factors kasi may mga signs I think that I felt na unang-una nagiging mas distant siya when it comes to communicating. From longer conversations to single word answers. Kunyari nag-uusap kayo tapos parang mabilisan lang yung sagot niya. Maliban doon, emotionally distant din siya. Ibig sabihin, hindi na siya... You feel that she's not investing into the relationship anymore. I think that's another very important sign na parang, alam mo yung quiet quitting sa work, di ba? Parang ganun sa relationships din I feel eh. Yung phenomena na you just do the bare minimum, hindi ka na Nag-all out. Correct. Hindi ka na, you don't give extra effort. Basically, nandun ka lang just to be there. You avoid the conflict. You avoid breaking up because you want to avoid the conflict. At nandun ka lang sa loob ng relationship na yon just so that things are in stasis para status quo lang lahat. And you avoid the pain of going through the breakup, you avoid the pain of going through an argument. So nandun ka lang, parang static, slowly. tenga ka lang doon. Falling out of love. Yes. Parang ganun. Yeah, or you may already have fallen out of love. And then, yun na yun, parang nandun lang kayo, transactional na lang, wala nang extra, wala nang intimacy, and you lose a lot of that. I think that's one of the best signs or senyales Nangangaliwa na nangangaliwa na si partner. Emotional, Pero sabi nila sa physical, sabi nila, malalaman mo, una mong pag nagkaroon ng ibang, etong laging tinatanong sa akin, may iba siyang pinapakita, dinidisplay na behavior. Let's say, for example, ganito siya humalik lang. Ganyan lang. Biglang, once, parang suddenly, may iba ng style ng paghahalikan. So, may iba kami nagpa-practice siya. Lagi inaano, saan niya natutunan yun? Yeah. Parang hindi siya gradual na punta dun sa style na yun, or like biglang may ibang position na gustong itry, na never naman nila ginagawa, ganyan. So, parang affected si ate girl, kasi parang sabi niya, saan niya natutunan yun? Yeah. For sure, hindi niya sa akin natutunan. Baka na naman nanonood siya. Oo, posible. Pwede na, tapos gusto niya i-try. Ganon. But usually, gradual change. Yung hindi biglang naiba na. Parang bigla siyang gumaling sa gano'n. Diba? Or bigla siyang nag-iba. magaling sa kama. Dati, naman siya, starfish, mga gano'n. Okay, sige, sandali. So, paano naman itinago nga for example, in your case, Darwin, paano tinago ng partner mo noon nangaliwa siya noon? Hindi niya halos tinago eh. So, naalaman mo kaagad yung gano'n? Hindi. Meron siyang guy best friend. Oh! Yun yun. Tapos, yun ang medyo masaklap pa. Kasi Wait, parang, sandali. Itong guy best friend, ito yung naging kabit niya. yeah, eventually. Eventually. Okay. Yeah. So, ang nangyari kasi parang, yun ang masaklap doon. Kasi parang earlier in the relationship, I've already known this guy. Person. Tapos, imagine mo pag nagkikita kami, kinakamayan ko. Hey, what's up, man? Like, ganun. Maganda interaction. Very, walang mali siya. Kumbaga, nirespeto ko siya bilang lalaki. And I feel na at first, nirespeto niya rin ako bilang partner nung jowa ko. And his best friend. And her best friend. Yeah, his and her best friend. Mag-best friend sila eh. So, Okay. and then eventually, ang nangyayari, syempre, pag nag-aaway kayo, si ate girl will look for someone to confide in. So, sino ang didikitan niya? Siyempre, yung best friend. Hindi, dapat ako. Di ba? Nakikita niyo? Pero nakikita niyo, di ba? Bakit inisip natin yung best friend agad? Exactly. Ganun talaga eh. Psychologically, pag mag-aaway ang mag-partner, they need to confide first
To their partner? Oo, within their Yeah, within their Sila relationship. nagkaka- Kayo nag-aaway. Bakit kayo Kasi bakit di ba kayo magkakaroon ng ibang version sa Oo. paningin ng friend. Correct. Na parang, Yes. ay, ganun ba siya? Parang indirectly, nasisiraan mo nang hindi mo. Kasi Yes. version mo yung kinikwento mo. Kaya So, in kailangan order to protect your partner, Yes. you have to, Yes. keep it Totoo. private. Oh yeah, kasi sa relationship kasi, dapat kung may problema kayong mag-asawa, dapat doon lang, hindi nyo nilalabas. But given the situation na meron siyang ibang pinagsasabihan, so syempre parang yun na nga, nilalaglag mo na yung mismo Correct. partner mo doon Sabi sa nga, conversation. diba? na yun. Praise in public, confront In in Private. Yes, Yes. correct. Yeah, I So, like that. anong mangyayari dyan? I-play out niyo yung scenario sa utak niyo, di ba? Oh. So, she confides with her guy best friend. Ano sasabihin ni guy best friend? You don't deserve him. Oh my God! Anong pakiramdam mo naman nung nalaman mo na gano'n na pala ang mga sinasabi sa'yo? Tumutulay. Eh, syempre, umiinit yung tenga ko, di ba? Yes. Ganun talaga. Nakakagalit and nakaka-frustrate kasi you're trying to resolve this within the two of you. Tapos May may biglang third party pumapasok. no? But she chose to confide in someone else outside of the relationship. Outside of this relationship yan eh. Yes. Siyempre, may relationship silang dalawa, of course, as best friends. Pero, you need to keep things between the two of you, as partners, Kasi may relationship within kayo. your relationship. Respeto na yun sa partner mo. Totoo yan. That's why I've never found it necessary, never found it a thing to share with other people. Anyone. Kahit na best friend pa kita, kahit na lalaki ka pa, I would never share the Personal. the private Yes. things that I share with my wife. So, paano Never. mo nalaman? Speaking of, how did you find it out? Paano nga ba? I think there was a point in time na hindi siya nagre-reply, and so she happened to live close by. Oh So I dropped by, she wasn't there, and then I found her at a park nearby with the guy. Doing something? No. Okay, I thought they Wala were doing naman. something. Nag-uusap sila, and she was, Unusual. yeah, she was like, just talking with the guy, and even then I found this disrespectful. Unang-una, tayo yung nag-uusap eh. Kahit na nag-aaway tayo eh. Tapos you choose to ghost me. I-ghost mo ako para lang i-meet yung guy best friend mo. Na hindi pa nare-resolve yung problema natin. Oh, it shows the priority, di ba? Of course. Pero, I mean, at the same time, at that time, this was maybe almost a decade ago din eh. So, of course, I had my immaturities. May flaws din naman talaga ako. Hindi ko sinasabi na perfecto akong tao. Pero, at the same time, alam ko na yung dynamic has to be just between the two of you. So, anong ginawa mo nung nakita mo na magkasama Ay, sila? nako. Ikwento mo na yan. May May Ispilok mo suntukan na yan. nangyari. Hindi, pinauwi ko lang siya. Oh, spill the tea. Hindi, pinauwi ko lang si Guy. Ano mo pinauwi? Pinauwi ko. How did you do that? Ano I just told sinabi him. mo? Kasi siya nasa Firmly. loob sa ng sakyan. No. They were at the park. They were outside. Yeah, they were at Okay. park. Like, And then? at a park bench, nag-uusap sila. Tapos pinuntahan mo sila. Yeah. And then what did you tell the guy? Una-una na-shock si girl. Parang, "Oh, bakit ka nandito? Ang gano'n. Parang gano'n. Ganun emotion. Yeah. And I got very mad. Nagalit talaga. Pero hindi ka ako. naman nagwala. Hindi. Buti, hindi ka naman Compose ka pa rin. Ang dami kong hiningang malalim noon. As in, kasi talagang, alam mo yung tumitibok yung utak ko na sobrang, sa sobrang Hinihinga galit. yung kamay mo. Yeah. Alos magdilim na yung paningin ko noon. And at that time, syempre, at the same time, I don't want to get into trouble, number one. Number two, at this point kasi I realized na this girl doesn't deserve seeing me mad or angry na. She doesn't deserve any of my emotion. So parang hindi naman sa Nag-detach na ikaw. hindi naman, kind of nag-detach. Hindi naman, nag-turn off yung utak ko, sabi ko lang, uwi ka na. Sabi ko lang. And then Parang what did he say? firmly, wala, umuwi lang siya. Natakot, I guess. Pero after that, nagkikita pa ba kayo ng guy? No. Never seen him again. And the girl? Nag-usap pa kayo after that? Yes. Yeah. And then you ended up on that day itself or on the day? Hindi. Tumuloy pa kami mga 6 months. Ay, okay. Oh, Hindi na ako okay. Kasi mabait ako eh. So question lang ha, nag-sorry ba siya? Yes. Pero Nag-meet martir pa kasi rin. ako. Oh my. So ganun mo siya kamahal? Noon. Yeah. Of course. And then I got to find out eventually she did the same thing to all of her next relationships.
Tapos na-realize ko din na, ay, okay, ganyan ka pala talaga. Great! Buti hindi tayo nagkatuluyan. Oo. Yeah. So, ibig sabihin, talagang yung mga ganun talaga, parang hindi na matanggal-tanggal sa sistema nila yung pagiging I think so. nangangaliwa. I And think I there's think- something lacking talaga Yeah, na sa ina-adapt. tao. Tinatry nilang Yeah. i-address. So, when there's something lacking, tinatry nila hanapin sa ibang iba. tao. Yep. And Yep. yung feeling nila yun yung kukumpleto sa kanila. Parang ganun. I think psychologically talaga, ang laki nung influence sa kanila. I'm not sure if aware kayo dun sa like studies with environmental factors, with True. upbringing, daddy issues. True. Ang Ano laking yung daddy bagay yan. issues na yan? Ang laking bagay niyan. I think not just daddy issues or parental issues in general. Their upbringing kasi, like if they grew up in a dysfunctional family, chances are they will Ganun din self-sabotage their own relationships in the True. future as adults. Oo. So you have to check din sa family. May history ba sa family nila and is it normalized? Na parang okay lang ba na nangangaliwa yung tatay niya tapos tinanggap ng nanay Ng mami. over and over? Yung mga ganon, yung mga kapatid, Yeah. ganon ba? So, yun. Ako kasi hindi ko na-check yung mga ganon. Yeah. Okay, sige, pag-usap. Okay, ang narinig ko kasi, yung mga Filipinos kasi na nandito sa Singapore, na may mga asawa sa Pilipinas, kunyari hindi sila nagbibigay nga ng, let's say, ng pera sa Pilipinas, pwede pala silang kasuhan nun, pero pagdating na nila sa Pilipinas. So, once you step, for example, yung nasa Pilipinas nga, na for example, babae nga, tapos yung lalaki na dito sa Singapore, kapag kunyari hindi nagpapadala yung lalaki sa Pilipinas, pwede sila mag-file pala ng case sa Philippines. Pero once you step, kunyari ako, pumunta ako sa Pilipinas, once I step inside the Philippines, pwede akong mahuli or something like that. Para may case na gano'n nga. So yun yung Igual sinabi namin, sa amin ng isang guest noon sa isang show natin. Okay. Anyways, ano ang maipapayo na lang natin sa mga kababayan natin that are going through these issues bilang panghuling salita natin? Sige, so wants to start first? Sige, sa akin. When you experience cheating or naging victim ka ng cheating, always know that it's not about you. Yan. So, hindi mo kasalanan yon and hindi mo issue yon. So, kaya first to forgive is yourself para mas madaling maka-move on. Ganun. Before you proceed, guys, sa tingin nyo ba, sino may kasalanan? Yung lalaki, yung babae, yung kabit? Sa tingin nyo? Pareho lahat eh. I think so. Pareho lahat. It's If like- aware si yeah. Kabet, then Si Then, kabit. Kasama siya. Kasama siya. Yeah, of course. kasama Aware sa siya. moral ano niya yun. Parang ibig sabihin, kaya niyang matanggap, Matanggap na Kabit siya. nakakasagasa siya. Oo. Tama. So pero kung sigurong victim din siya. Oo. Kung hindi niya alam. Siyempre hindi niya alam yun. So most likely, siyempre ma-absuelto siya ng konti doon. Eventually, pag nalaman niya at tinuloy-tuloy niya pa, then Oo, yun, yan. kasama Di ba na siya. meron ng parang doon sa Philippines na kapag nahuli mong nagtatalik yung pwede mo silang mapatay, Yes, yes. maabsuelto ka. Kung babae yung nagkuhan. Kung So, babae yung... kung lalaki yung pumatay. Hindi, kung... The other Wait, way. let me think. Babae nakahuli. Oh, kung babae nakahuli, pwede mong... Mapatay sila. Parang may ganun siya. Parang ganun siya. Parang unfair Okay lang naman. pala. Parang unfair naman. Kasi meron talagang ganun. Kaya nga tinatanong namin na unfair naman kayo mga Sa babae. Pero sinasabi nga nila nga na women are parang less, hindi siya ganun Vulnerable. tama ba? Vulnerable. Less vulnerable ba? Yeah, Parang yun. So, Kasi mas emotional ng women, parang nagbibigay sila ng leeway doon. pero ano masasabi ko, kasi nung bata ko, inisip ko na, alam mo, para mas magandang mga liwa or mga bet. Mangaliwa. Pinangarap mo pa? Oo, kasi ganito yon. Inisip ko talaga dati na it's better na mga liwa ka sa may asawa. Kasi nga, ang impression ko nun, yung mga may asawa, pwede pa silang umuwi sa kanilang mga asawa. Kesa kunyari magjowa ka Okay, ng so- isang, gets nyo yun? Hot take yan ah. So, kung kunyari, parang so, I mean, mas mahirap siguro yung dun ka sa may asawa. Kasi kung isipin Hindi, mo, kasi in my committed case- yung pamilya na yun eh. Compare mo sa... homewrecker nga ako, di ba? Aray ko. Yun pala yung gusto niya. Doon siya sa homewrecker. Parang mas hindi kasi nga ang Iba pala yung gusto niya. ang logic ko kasi noon ay kung ikaw ay nangabit sa isang may asawa, tendency is yung kinabitan mo, uuwi pa rin siya sa asawa niya. Kung tatanggapin siya ng asawa niya na. Ayun I think lang. before siguro the generations back then, okay lang, di ba? Na papayagan, give a chance, which is of course that's a practice naman sa yung culture older nating generations, mga Filipino. yes. And it's still a culture, it's still a practice nowadays. So, ayun lang. Okay, hindi na. Homewrecker pala kayo. At isa lang ba namin? Pero ganun kayo, kung magkakaroon kayo ng option,
gusto mo, let's say, hindi ikaw yung let's say, gusto mo ikaw yung niloloko, or ikaw yung dahilan kung bakit nanloloko yung isa? Gina. So, let's say may guy. Okay, let's say ganito sa Sige, ulitin yung question. may guy, may asawa, at kabit. Gusto mo ikaw yung kabit, gusto mo ikaw yung asawa. In which, ganito mo siya i-phrase. Gusto mo ikaw yung... Nasasaktan. Ikaw yung dahilan kung bakit siya nanloloko, or ikaw yung niloloko, Niloloko. which yung asawa ka. Mas gusto ko ako yung ako Yung yung dahilan. Yung nanloloko. Kasi ka homewrecker, gusto niya Hindi makikinig. homewrecker talaga ako. Ikaw yung Sige, dahilan talaga ako kung sa bakit niloloko. siya Same. nanloloko. Same. Yes. Ito na lang. Ako na lang yung... Yung mga niloloko. Kasi ano yung sasaktan? Kaya nga yung dahilan. Divided pala tayo. Pero siguro mas okay ako if hindi ko alam. If hindi ko alam kung ano man yung hindi ako magtatanong, parang gano'n. Ay. Pero, medyo ganun kasi ako, Yeah. parang after din sa relationship na na-cheat ako, parang ayoko na magtanong kung ano man yung background niya or ano So, yung... okay lang sa'yo na hindi sabihin na hindi mo malaman-laman kahit na naloloko ka na? Ever? Nangyari sa akin 10 years relationship eh. Hindi, after the relationship na siya, dun ko lang nalaman na niloko pala ako ng 3 years. Oh my Oh God. my God. Ganun siya. Ibang episode pa pala to. Oo, parang haba yung episode. Oo, haba talaga yung episode natin. Ang dami kasi. Ang dami kasi. Oo, sangay-sangay. Oo, ang daming sanga niyan. Kasi, at the same time, iisipin mo din kasi, gusto mo ikaw yung martir o gusto mo ikaw yung dahilan kung ba't naloloko. That's another way of putting, of the perspective. Diba? Pero meron ding isang factor na, like you mentioned, yung upbringing natin or the older generation Filipinos, diba? They would want to keep a family nucleus talaga. Oo, true. Kahit na naglolokohan na yung mag-asawa. They still give chances. Traditionally kasi, it's frowned upon na galing ka sa broken family. You don't want yours to be broken. Exactly. So, titiisin yung mag-asawa. And then, darating din yung factor ng faith. O nung paniniwala ninyo. Kasi religiously, frowned upon din yun. To break up. Kailangan. Ganon kasi nag-commit kayo into a relationship. And some people have different beliefs talaga. Pero, of course, nagta-transition na ngayon our generation, or the more modern generations. Kaya, ang sobrang lalim niyang rabbit hole na yan. Kung i-explore natin. Yes. Okay, sige. So, ano naman ang may papayo mo nga sa mga kababayan natin who are going through this type of relationship right now? Unang-una, yung mga nangangaliwa muna. And then yung mga may partners na may nangaliwa. Sa mga nangangaliwa, sana naiintindihan nyo yung consequences na actions nyo. Number 1, ang laking introspection ang kailangan yan. Kailangan talaga, you need to reflect upon what is making you do this and to work on it. That's number 1. If you feel like you need to. Kung hindi naman, kung okay lang sa inyo, that's fine as well. Okay lang talaga yun. I mean, that's, you do you, di ba? Pero doon naman sa mga kinaliwa or naloko, ang payo ko lang is, know your worth, True. set firm boundaries, and protect your peace. Yun naman talaga eh. You need to know certain boundaries na when other people cross it, ekis na sila sa'yo. Simpleng-simple. Do not put yourself through the pain, the suffering, unless masokista ka talaga. Sa'yo na yun, di ba? Talagang gusto mo Pero saktan 6 sarili months ka mo. pa, di ba? Oo ba? Yun na nga, exactly. ka pa, That's why diba? I tell this to people. Number 1, again, I was very immature. I was very young Very back young. then. Tapos akala ko, ay, ito na yung the one kasi, ayoko nang pakawalan to. Oh. That's number 1. But also, number 2, I want to avoid the pain of going through the breakup. Kasi, I've gone through it before. Naku, mahabang proseso na naman to. Moving on, and like, healing, blah, blah, blah. And I was avoiding it. Pero at the same time, if I drew a line for myself, mas mabilis na ako nakapag-heal nun eh. Kung hindi ko na pinatagal ng another 6 months eh. Right. Okay, ikaw naman, Charlene. Ayan, so anong to last both words mo? actually. So if you are into that kind of relationship right now, you are the other side of love and the one that is actually finding another pastime siguro. Hindi natin masasabing full love. It's time to reflect
in the situation. Sabi nga nito, gagamitin ko yung consequences of our actions. Sa babae, or kung sino man ang nasa third-party relationship, reflect and see what's your worth. Kasi kung babae ka, today you cry, tomorrow is another guy. Hanap ka ng taong deserving ng love mo, na hindi ka na nakakasira, nagiging masaya ka pa. At nagkakaroon ka ng peace as per Darwin, kasi wala kang kahati. Wala kang iniisip na few stolen moment, just like yung kinakanta ni Whitney Houston. Saving all my love for you is True. pambansang kabit yun. Correct. Huwag yun ang Di ba totoo yun? Saving all my love for you. Kung babasahin niyo yung lyrics, a few stolen moments is all that we share. So it's a pambansang kabit na. Aray ko. Kaya pala laging video kay song ng mga Pinayan. Pero, I mean, yes, in the situations like that. So, syempre, alam na natin na baring na-fall ka na dun sa tao, pero try. Kasi pwede pa namang ma-retract yung feelings na yan na makakanap ka na mas deserving sa'yo. So, sa other person naman na nagkakaroon ng relationship outside the marriage, of course, ang sabi ko kanina, kung sakaling nandyan ka sa relationship na it's not too late to fix the relationship. Kasi nga, sabi nga ng asawa ko lagi, kung nangyari yan, I mean, you can still learn from it. Pag ginawan mo ng paraan to correct it, of course, thank you, at ginawan mo siya ng paraan at naiayos mo. Pero pag ginawa mo siyang tuloy-tuloy, then aside from habit na yan, talagang problema mo na yan. Ganon yan. So, it's never too late to still get out of the kumunoy. Yeah. Kumunoy. Quicksand. Yeah. Ako naman may papayo ko sa mga kababayan natin dyan na mga nasa ganitong sitwasyon na may long distance relationship. Kailangan talagang you really have to do your part. Kasi pinag-usapan nyo palagi yung mga nangaliwa at saka yung mga kabit. So, yung mga kababayan natin dyan na nasasaktan dyan, alamin nyo na before it even went to that situation, kailangan na maayos nyo talaga muna yung relationship nyo dalawa. Kasi long distance relationship is really very hard talaga. Sabi nga ng mga kaibigan natin dyan. So, kailangan talagang pagtrabahuhan ninyo ang isang long-distance relationship. At muli, samahan nyo kami sa susunod na Biyernes dito lamang sa inyong paboritong tambayan. Ito ang TikTok! Bye everyone! Thank you for watching our show. Please do like and share this video and our other videos and subscribe to our social media platforms. Salamat, Karita J!